Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 2. Quarter 1, Lesson 3, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa wastong pagtugon sa iba't ibang nararanasang damdamin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, na ilalapat ang mga wastong pagtugon sa iba't ibang nararanasang damdamin. Pangalawa, nakapagsusuri na ang pag-unawa sa sariling damdamin sa paglinang ng pansariling disiplina na makikita sa mga kilos at pakikipag-ugnayan ay pagsasanay sa pagiging totoo. Magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. Kailan mo naramdaman ang mga damdaming ito? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pagganyak, muli nating bigkasin ang tulang tinalakay kahapon. Naranasang damdamin. Kasiyahan ang nararamdaman kapag nakatanggap ng regalo. Masaya ka kung bagong araling itinuro ay natutuhan mo. Lungkot naman kapag napagalitan o gusto'y hindi natamo. Pagkalumbay kung sa magulang nawalay o nalayo. Pagkamangha sa mga biglang pangyayari o sorpresa sa iyo. Pagkagulat naman sa mga huni, kaluskos ng mga bagay sa paligid mo. Takot sa dilim, malalakas na tunog, o hindi pamilyar na tao. Pangamba ang pakiramdam sa mga sitwasyon, tulad ng lindol at bagyo. Ano-anong mga damdamin ang nabanggit sa unang taludtod? Sa unang saknong. Ang sariling damdamin ay mga saloobin, pakiramdam at reaksyon sa mga bagay at pangyayari sa kanyang kapaligiran. Nakapagsusuri ay nakapag-analisa ng isang bagay, pangyayari, ideya o sitwasyon at nagbibigay ng sariling pagkaunawa base sa kanyang nararamdaman at nalalaman. Kilala niyo ba sila? Gusto mo ba silang makilala? Halina't kilalanin natin sila. Sila ay sina Ben at Mila. Sila ay magkaklase. Sila ay nasa ikalawang baitang. Tapat, magagalang at mahuhusay silang mga bata. Laging matataas ang marka nilang nakukuha. Isang araw, nagkaroon sila ng pagsusulit. Mababa ang nakuha ni Ben at Mila sa pagsusulit na yon. Nalungkot si Mila kasi alam niya na hindi na niya makukuha ang pangakong premyo ng nanay niya. Si Ben naman ay hindi nalungkot. Sinabi na lang niya na babawi siya sa susunod na pagsusulit. Alam niya kasi na nagkulang siya sa pag-aaral, kaya naging ganon ang kinalabasan.
Dumating ang isa pang pagsusulit. Nakuha lahat ni Mila ang tamang sagot. Masayang-masaya si Mila. Si Ben naman ay nagulat sa resulta ng pagsusulit. Hindi niya nakuha lahat ang tamang sagot, ngunit masaya pa rin siya dahil alam niya na pinaghirapan niya yon at naging tapat siya sa sarili at pag-aaral niya. Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating kwentong binasa. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot, sina Ben at Mila ang mga tauhan sa kwento. Pangalawa, ano-ano ang kanilang katangian? Ang sagot, si Ben at Mila ay tapat, magagalang at mahuhusay na mga bata. Pangatlo, ano ang naging resulta ng unang pagsusulit ni na Ben at Mila? Ano ang naging damdamin ni Mila nang mababa ang nakuha niya sa pagsusulit? Ano ang naging damdamin ni Ben? Sagot, mababa ang nakuha nilang pareho sa unang pagsusulit. Nalungkot si Mila kasi hindi niya makukuha ang premyo ng kanyang nanay. Si Ben ay hindi nalungkot. Sinabi niya na babawi siya sa susunod. Pang-apat, ano naman ang kinalabasan ng pangalawang pagsusulit nila? Ano ang mga naging damdamin nilang dalawa? Sagot, nakuha lahat ni Mila ang tamang sagot, kaya siya ay masayang-masaya. Si Ben ay hindi lahat tama, pero masaya pa rin siya dahil pinaghirapan niya ito at naging tapat siya. Panglima, sa una at pangalawang pagsusulit, kung ikaw ang nasa katayuan ni Mila, ano ang magiging pakiramdam mo? Bakit? Sagot, malulungkot ako sa una kasi mababa ang nakuha ko. Matutuwa ako sa pangalawa kasi nakuha ko lahat ng tamang sagot. Masarap sa pakiramdam kapag nagtagumpay ka. Pang-anim, sa una at pangalawang pagsusulit, kung ikaw ang nasa katayuan ni Ben, ano ang magiging pakiramdam mo? Bakit? Sagot, sa una, hindi rin ako malulungkot. Alam kong kasalanan ko kaya babawi ako. Sa pangalawa, masaya ako kahit hindi perfect kasi alam kong nagsikap ako at naging tapat. Paano nyo maipapahayag ang inyong damdamin sa isang sitwasyon? Sagot, maipapahayag ko ang aking damdamin sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, pakikipag-usap sa magulang o kaibigan, at pagpapakita ng tamang kilos, tulad ng pagngiti kung masaya at pag-iyak kung malungkot. Maaari ko rin itong isulat sa kwento o iguhit. Panuto, sabihin ang inyong mararamdaman kung kayo ang nasa sitwasyon. Una, mababa ang nakuha ni Mila sa pagsusulit. Siya ay nalungkot. Pangalawa, hindi nalungkot si Ben kahit mababa ang nakuha niya. Sinabi na lang niya na babawi siya sa susunod. Pangatlo, nakuha lahat ni Mila ang tamang sagot. Naging masaya siya. Pang-apat, hindi nakuha lahat ni Ben ang tamang sagot. Nagulat man ay hindi siya nalungkot kasi alam niya na pinaghirapan niyang lahat iyon.
Panglima, upang maging mataas din ang makuha sa pagsusulit, daragdagan pa ni Ben ang sipag sa pag-aaral. Ang pagpapaliwanag na ang pangunawa sa sariling damdamin sa paglinang ng sariling disiplina ay makikita sa kanyang mga kilos at pakikipag-ugnayan upang masanay sa pagiging totoo. Panuto, sabihin ang angkop na damdamin na tumutugma sa larawan base sa inyong karanasan. Gawin ito ng pasalita. Sa unang kolum, makikita natin ang mga imahe bilang isang sitwasyon. Pangalawa, ano ang emosyon ko sa sitwasyon? Pangatlo, bakit ko nararamdaman ang ganito? Pang-apat, paano ito nakakaapekto sa aking mga kilos? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Panuto, tingnan ang larawan. Kung ikaw ang batang nagbigay ng regalo, ano ang iyong mararamdaman? Punan ang mga patlang upang mabuo ang talata. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang inyong sasagutan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!